nandito kami ngayon ni Ama sa cake shop dahil today ay magse-celebrate si Johan ng kanyang birthday sa eskwelahan. So itong part na to guys, namimili na kami ni Ama kung anong design yung gusto ko at ilang pounds. Kasi per pounds po ang pagbibenta nila ng cake dito. And yung per pounds po ay nasa 1,000 Nepali rupees. So ayun yung napili ko at dinala niya sa loob na ipapakita doon yung design na gusto ko. 2 pounds po yung pinagawa kong cake. Presyo nga ay nasa 2,000 Nepali rupees. At ganito lang yung mga kandila nila. So sabi ko ito na lang siguro okay na rin ito. At ito pala ang tindahan na to o bake shop. Malapit lang to sa amin na sa kabilang barangay lang. So hindi ko alam kung magkano ang presyo nito. Kasi feeling ko kahit kandila walang libre. So nagtanong ako kung magkano nga yan. So ayan, sabi niya sa akin nasa 100 rupees daw ito. So ganyan yung kanilang mga decorations dito. Pwede kang mamili din gaya sa atin. So nagtiktik kami ni Ama. Sabi nila 15 minutes. Sa kay Ama walang sugar yan. Sa akin may sugar. A few minutes later. Ngayon guys, nandito kami sa isang tindahan ni Didi na malapit lang sa eskwelahan ni Johan dahil gusto kong bumili yung mga parang maliit lang na plato at tissue, kutsara, kahit papaano guys. Hindi man ganun kalakihan ang mga cakes na makakain ng bata pero at least comfortable sila. Kasi alam niyo ba dito, may ugali din sila dito na basta na lang makapagbigay ng cakes kahit ilagay mo sa papel o tissue. So sabi ko, para maayos naman na makakain yung mga bata, gusto kong bumili nito basta may budget lang. So yung nakakatawa pa dito sa binibilhan namin is napakalaki ng calculator niya. Yung problema, si Ama masyado kasi yan stricto. Alam niya na minsan sa mga edad nila. So yung isa din, ganun din. Parang talagang pare-pareho sila. May duda din sa isa't isa. Yung pag sinabi ng isa ganito yung presyo kay Ama, mas mababa ang sasabihin niya sa akin. Parang si Ama yung nagdedesisyon kung magkano ito. Mali-mali yung mga rinigan niya. So kaya hindi silang dalawa ang magkabate na sa presyo. Si Didi, medyo confused din siya sa mga presyo niya. So nilabas ko yung calculator ko dyan. So ngayon itong si Didi, duda din sa akin pag-calculate. Nilabas niya rin yung calculator niya. Mali-mali din naman yung kanyang pagkakalculate at sira pala yung calculator niya. So kaya natawa ako dyan guys. Medyo magulo na, no? So kaya sabi ko, sandali-sandali ako na yung mag-calculate dito kasi parang mag-aaway pa ata silang dalawa dahil parang hindi sila magkakasundo sa presyo. Tinatry kong magkaintindihan kaming tatlo kasi baka mag-away-away pa sila at hindi pa namin mabili yung kanyang mga binibenta. So, sabi ko, eto na lang yung mobile natin gamitin kasi hindi talaga guys nagana yung calculator niya na napakalaki. Para walang duda sa isa't isa, so mobile na lang yung gagamitin ko para klaro sa isa't isa guys. So, andito na kami sa school ni Johan, guys. Antay muna kami dito. Nagli-lesson pa sila. So, ito na yung mga cakes and yung chocolates and yung mga ano natin, gagamitin natin. So, ayan guys, tingnan nyo naman yung pagmumukha ni Inday Mila o ni Sis Mila nyo. Matagal na yan sa wallet ni Ama. Wala pa si Johan. Yung mga pictures ng mga anak niya. Kung alam nyo lang guys, ang mga pictures na yan, napakatagal na yan guys. Hindi pa si Ama nakapunta ng Amerika. Nagbabakasyon pa lang kami dito. Tingnan nyo naman si Johan, oh, baby pa. And yan yung mukha ni Ama, sabi niya na nag-apply siya na visa for America. And tinanong ko nga siya kung itong picture na to nasa Amerika na siya, sabi niya hindi nasa Nepal pa. And kung makikita nyo rin yung wallet ni Ama na ginagamit niya kahit noon pa, yan yung bigay ko sa kanya nung nasa Dubai pa ako na nagbabakasyon kami dito na dinala ko sa kanya. So kaya na-appreciate ko si Ama na sa tagal na talaga na alam ko ang mga litrato na yan sa kanyang wallet, hanggang ngayon nandyan pa rin. Si Yuan. Ah? Okay. Sabi niya, papunta ako sa Banyo. Kinukuhanan mo ako ng video. Nag-outdress siya kasi ibig sabihin siya ang may birthday. Delayed na ngayon celebration namin. Again, to Tita M, thank you so much sa regalo mo kay Yuan at sa akin. So, ayun guys, pati yung mga bibigyan namin yung ibang din, class ng chocolates kasi marami akong pinamili. At itong cake niya medyo malaki ito. Laking size ito. Hati-hatiin nila. Yung binili na namin yung plato, kutsara. Para maayos naman guys. Kasi sila dito iba. Basta na lang nila ilagay ang yung cake sa tissue. At yung bata bahala ka na.
So, antay lang kami, mag-break sila, tapos magkanta na kayo. Sa bahay, tapos na yung birthday celebration ni Johan sa eskwelahan. Thank you Lord at natapos din ng maayos. Nandito yung pinsan ni Deepak dahil ipapaayos ni Ama yung septic tank namin dahil nga ito yung isa sa mga problema namin. Mabilis ba mapuno kasi maliit lang yung kanyang size. So ngayon balak nila ilipat yung septic tank namin doon banda kung saan sila nakatayo ni Ama. Sinabihan kasi si Ama ng taga-ayos na ang singil nila is nasa 200k Nepali rupees. Mas malaking size ng septic tank at dyan nilipat kung saan nakita nyo nakatayo si Ama at yung engineer na pinsan ni Deepak. Ang charge po sa amin sa tuwing kami ay nagpapalinis ng septic tank ay nasa 8,000 po o 8,000 Nepali rupees. Minsan, hindi pa po siya naabot ang 2 buwan, puno na siya. Napakalaking gastos po sa amin ito. So kaya nagdesisyon na talaga sila. Papagawa sila ng mas malaking size. So sa kanya usually pinapatingnan ni Ama kung yung estimation ba nung nagtingin is tama. Babalik na rin siya sa Qatar sa Wednesday. The next morning. Si Ama guys, pupunta na siya sa village. Uwi siya. Temple. Ama, pupunta siya sa temple. Puja. Magpipray si Ama doon. Magpipray si Ama. Palit siya ng bagong bangle niya. Nakasari na siya. Oh. Yan ang binili niya ng isang araw. Baka yung kanyang sumo wala. Alis din si Buwa. Diyan eh. Oh. Diyan eh. Alis silang dalawa guys. Guys, yung sumo nila Ama. Nasasakyan. Buti na lang makakasama si Buwa. Yan na. Si bye. Sinakyan namin last. May mga pasahero na. Mami! Yeah, sumo! Oh, ayo. May mga pasahero na doon. Oh. Take care, Mami la. Bye-bye. Bye-bye, Nani. Take care. Ayan yung sinakyan namin ng last ni Ama. Ano kinuha ni Ama? Kumuha siya ng bulaklak. Kasi gagamitin nila sa pudya nila. Yan si Buwa. Napasama si Buwa, wala sa oras. Sasama talaga kasi siya. La, bye-bye! Mami, take care. La, daddy! La, bye-bye. Take care, la.
the jingle bell